Hello po mga katoto, welcome back po sa aming munting channel. RPTV. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po, like and share sa aming YouTube channel para marami po makapanood ng mga video namin. Yes. And ngayon po ay isi-share po namin, gaya po ng sabi namin sa inyo noon, yung aking pagbubuntis. Sa mga hindi pa po nakakapanood, hindi pa po nakakaalam sa naranasan namin ni Katoto, na matagal po kaming nangarap na magkaroon po ng baby. Kasi 5 years na po kaming kasal, going for 6 years na po nitong July. So, syempre po bilang po isang couple, syempre gusto din po naman namin na magkaanak. Pero dahil po nagkaroon po ako ng endometriosis, so nahirapan po kami na magkaanak. So, nag-pregnancy test po ako nung November 21, 2025. And yes po, positive. Mm-hmm. So, sobrang saya ko noon eh. uh-huh. Yung na-experience namin na naging positive yung pregnancy test. Kasi paulit-ulit kami paulit-ulit siya nag-pregnancy test, then puro negative. So yung time na yun naging positive. So ang saya ng pakiramdam na ganun mga katoto, kasi sa tagal ng pinangarap namin, dun siya ibinigay sa amin. Yes. So, akala namin, yung buong 2025 namin is na kuha namin yung mga inaasam namin at yung mga pinangarap namin, which is yung nagkaroon kami ng business. Sa susunod pong vlog, i-share po namin kung paano po mag-start ng small business dito po sa Canada. So, nagkaroon po kami ng business. Yung pangarap po ni Katoto na isa pa po, iba-vlog po namin ulit yon, yung kanyang journey. Pero dahil hindi pa po niya na-achieve lahat, kumbaga hindi pa siya tapos, so later po namin isasabihin sa inyo at iba-vlog po namin yung pangarap niya na natupad. So, abangan nyo po yun, mga katoto. And then, yung nagkaroon po kami ng baby na hindi po talaga namin ini-expect. So, naging positive po siya. And then, nung December 1st po, nasa work po ako noon. Although, yung work ko po is hindi naman siya mahirap, hindi siya nagbubuhat. So, nasa office lang po. Nagkaroon po ako ng spotting. So, nag-worry po ako doon kasi syempre sa tagal po na hindi ako nabuntis, tapos meron ako endometriosis. So, natakot po ako. So, agad-agad po ako na pumunta doon po sa doktor. So, dito po sa Manitoba, yung dito po sa amin, sa Dauphin, so pumunta po ako sa hospital, Dauphin, Manitoba. So, dahil kami po is wala pa pong family doctor. Dito po kasi sa Canada, meron po yung mga family doctor na sinasabi nila. Para isa lang yung titingin sa'yo, mag-focus sa'yo kung ano man yung nararamdaman mo. Yes, meron silang history, alam nila yung history mo. Pero dahil nga nag-resign na o nag-retire na yung family doctor namin, so wala kaming family doctor sa ngayon. So, paiba-ibang doktor yung tumitingin sa amin kapag nagkakasakit or kapag meron kaming concern. So, ganun po yung nangyari. Nagpa-check up po ako, and then dahil nga sumasakit po yung lower pelvic ko, nag-urgent po ng ultrasound yung doktor na tumingin sa amin. So, yun, success naman. Na patingin ako sa doktor, and then kasi nung una sabi, dahil sumasakit yung tagiliran niya, baka daw nabuo siya dun sa may fallopian tube, yung baby. Kaya yun yung wino-worry nila. Yeah, sumasakit kasi yung likod ko, sumasakit yung lower pelvic ko. So, nung pinrest ng doktor yung lower pelvic ko, is masakit siya. So, nag-worried siya na baka yung baby is wala siya sa ovary, kundi nandun lang siya sa fallopian tube. Doon sila natakot. So, urgent, merong ultrasound na ni-request ang doktor. And yes, na-ultrasoundan ako. So, siguro, mga 30 minutes, mga 30 minutes or
45 minutes, mga ganon, na isa lang ako agad sa ultrasound. So, chinek nila. So, nung chinek nila, yung nag-ultrasound, nahihirapan siyang makita. Kasi yung based dun sa sinabi namin, dun sila nag-rely. Kasi ang sabi namin is going for 9 weeks. Going for 9 weeks, expect namin. At yun yung base doon sa estimate namin. Kung Estimate ilang weeks na yung baby. Base dun sa last menstruation niya, na natatandaan. Yes. So, nung tinitignan nung nag-ultrasound sa akin, so sabi niya, hindi daw niya mahanap. So, dun ako masyadong natakot kasi baka totoo yung sinasabi ng doktor na sa fallopian tube yung baby. So, hanggang sa pinainom ako ng madaming tubig kasi para lumaki yung bladder ko. Para doon nila easy makita yung heartbeat ng baby. Hanggang sa, yun, lumobo nung uminom na ako ng tubig. So, nakita na nila. So, nung nakita nila yung baby, thanks God kasi nandoon siya sa tamang lugar, nasa ovary siya. So, laking pasalamat ko noon kasi tuwang-tuwa ako dahil yung baby is talagang nandun siya sa ovary ko, hindi siya sa fallopian tube, hindi siya mahihirapan o hindi siya mawawala. Until after nung ultrasound, tinanong sa akin kung ilang weeks na yung baby. So, ang sabi ko is going for 9 weeks. And then sabi nung nag-ultrasound, yung sukat ng baby is hindi siya sukat ng weeks na sinasabi mo, which is 6 weeks and 2 days pa lang that day na nagpa-ultrasound ako. So, natakot ako, bakit ganun? O nagkamali lang kami? So, pwede naman mangyari yon, yung nagkakamali ka ng, yung akala mo is ganun. So, nagkampante ako kasi nga, akala ko, all is good. And then, after nun, pinaghintay kami doon sa emergency. Naghintay tayo ng mga 6 hours yata doon no? Tapos yung ultrasound ko around 2:15 ng tanghali. Tapos, naghintay kami talaga until 10 o'clock ng gabi. Grabe. Napakatagal. Para lang dun sa resulta ng ultrasound. Yes, para lang sa result ng ultrasound. At syempre takot ako kasi hindi namin alam kung magiging healthy ba o kung ano man mangyayari kasi may history nga na endometriosis si Commander. Then, nung paglabas ng resulta, dala-dala ng doktor, ang sabi ng doktor sa amin ay meron daw siyang internal bleeding. So, doon ako natakot na naman kasi meron siyang internal bleeding. Hindi nila makita kung saan nagkukos o saan nanggagaling yung internal bleeding sa loob ng ovary ko. Hindi nila alam bakit. So, ang sabi ng doktor, hindi daw yun normal. Hindi daw maganda yun na senyales. Yes. Kaya, syempre, na-worry kami kung anong gagawin namin. Yun yung sabi ng doktor. Yes, nagtanong naman ako kung ano ba yung mga pwede kong inuming gamot. Alam nyo ba mga katoto, hindi kagaya sa Pilipinas na nagbibigay sila ng medicine para pangpakapit sa baby. Hindi ko alam bakit dito, hindi ko alam kung ako lang. Comment down below po kung kayo po ay na-experience nyo rin po itong na-experience ko. Kasi nag-ask ako ng medicine. Pero yung doktor sabi niya, wala daw medicine na pwede sa akin. So, kumbaga, as in, waiting kung yung baby ba is mag-hold siya or mawawala siya sa amin. So, napakasakit, napakahirap tanggapin na alam mong malaki yung chance na mawawala yung baby mo, na hihintayin mo na lang na mawala siya kasi wala kang ibang gagawin. So, ang ginawa namin, nung hindi kami binigyan ng gamot,
So, nag-decide na lang kami ni Katoto na bumili ng folic acid. Kasi walang nirecommend sa amin. So, bumili kami ng folic acid. Yun na yung ininom ko. Para kahit papaano, meron akong iniinom na gamot. Pero hindi yun in-advise o hindi yun walang prescription na yun yung iinumin ko. Walang sinabi na ganun yung inumin ko. Wala. So, sinabi lang niya, wala kang iinumin, rest ka lang, and then every 2 days, every after 2 days, pupunta ka dito, i-check yung HCG mo, yung blood works, titignan nila yung HCG ng baby kung tumataas pa siya o hindi. So, kung usually daw kasi is nagdo-double yung size niya. Oo, yung taas ng HCG niya. Pero, kung bumababa siya. So, yun is yung hindi normal. Abnormalities Oh, yun. yan. Hindi siya normal. So, ganun po yung ginawa namin. Umuwi kami before 11 na ng gabi. So, imagine niyo nagpunta ako ng doktor for check-up is 12 o'clock. And then, syempre naghintay ka doon ng as in queue talaga until 2 o'clock. Before 2 o'clock, nabigyan ako, na-check up ako ng doktor. Binigyan ako ng ultrasound referral. So, nagpa-ultrasound ako. So, after 2 o'clock, mga 2:15, natapos ako sa ultrasound. And then, nakuha namin yung result is 10 o'clock na ng gabi. Tapos umuwi kami before 11 na ng gabi. So, ang tagal, grabe. Oo, free nga yung ating service dito. Pero talagang as in, maghihintay ka talaga. Ginagawa po kasi nila dito, depende po sa case ng sakit mo. Yung case mo, kung urgent ba, yung case mo, ikaw yung uunahin nila. Pero kung hindi naman urgent at hindi naman worse yung nararamdaman mo, i-less priority ka nila. Yes, ganun po yung ganun. ginagawa nila dito. Yeah, so, yun. Ganun nga yung nangyari. Umuwi kami na wala kaming dalang kahit na gamot. So, nag-bed rest lang ako. Nag-off ako sa work ko. Binigyan siya ng leave. Yes, binigyan ako Doctor's ng notes, ganun, para makapag-rest siya. And then, after 2 days, pumupunta ako works. sa hospital, nagpapaano ako ng blood works. Yung 2 beses na pagpunta ko doon, yung HCG ng baby, it's good. Okay siya, hindi siya bumababa, pero hindi siya tumataas. Pero sabi naman niya, normal lang yan. Normal lang daw. Basta wag lang daw bababa. After 2 weeks. Kasi continuous yon na nag-i-spotting. Spotting lang talaga. Pero matagal siya. 2 weeks siya na nag-i-spotting. Nagkaroon siya ng heavy bleeding. Pero, tumigil din siya. Walang lumabas na kahit na anong clot. So, more nag-worry na naman ako noon. Tapos, nagpa-HCG ako. Tapos, normal lang yung HCG ng baby. Until after Christmas. Mga siguro before New Year. Nasa middle siya ng hindi ko na kasi matandaan, ayaw ko kasing tandaan para makalimutan ko na siya kasi sobrang terrible sa amin. Sobrang hindi ko makayanan, masakit. Every day, umiiyak ako, hindi ako nalabas ng bahay. Nandito lang ako, dito lang sa basement namin ko. Nasaan yung room ko, dun lang, hindi ako nalabas. So, magpunta ng supermarket, kahit na bumili lang ng pagkain, grocery, hindi, ayaw ko talaga, lahat si Katoto. Pag kumukuha siya ng referral ng galing sa doktor, magpupunta ako ng ospital, as in, si Katoto lahat yung kumukuha ng papers, ayaw kong lumabas kasi I feel so bad. I feel like, hindi ko mawari. Talagang, sobrang sakit. Until the time na, before New Year, ang sakit kasi New Year, mag-New Year, yung baby namin,
is totally gone. Mhm. Lumabas na siya, pero nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi siya yung sobrang sakit na hindi ako dinala sa emergency kasi hindi ko makayanan yung sakit. Na-manage ko yung sakit niya. Lumabas siya ng hindi ako nahihirapan ng sobra. Pero yung time na talagang lumabas na yung malaking clot, so doon ko na talaga napagtanto na Wala yung na talaga baby siya. is wala na. Sobrang sakit kapag inaalala mo. Kasi syempre, sa tagal na gusto namin magkaanak, and binigyan tayo ng chance. Pero, nawala din. Pero syempre, hindi yun, ngayon, nung time na yun, at hanggang ngayon, syempre, masakit pag inaalala mo. Pero, ibigay natin lahat kay God. Sabi nga, nangyayari kasi May merong dahilan. purpose. Yes. Sabi nga nila, lahat naman may purpose, di ba? So, kung talagang para sa amin, para sa amin. Kung hindi para sa amin, may reason kung bakit. Baka merong... Sabi ko kay Commander na kung hindi talaga para sa atin, wag natin ipilit. Kasi hindi natin hawak yung ganyan. Si God ang may hawak sa pagkakaroon ng baby, pagbubuntis. Ang hawak natin, kako, yung buhay natin ngayon. Kung paano natin i-accept, kung paano natin ipagpatuloy ang buhay, kung paano tayo maging masaya sa likod ng mga problema na ganyan na nararanasan natin. Yun yung manage natin. Yun yung kakayahan natin para i-manage sa sarili natin. Pero yung kakayahan na ipagpatuloy yung baby, maging healthy yung baby, si God ang may hawak doon. Sabi ko sa kanya, i-accept natin, huwag tayo magpatali sa lungkot. At alam kong masakit, pero kailangan tanggapin na kahit na matagal natin pinangarap at binigay, then mawawala din agad. Kailangan natin tanggapin kasi yun yung kagustuhan ni God. At naniniwala ako na may purpose, may dahilan kasi ang inisip ko na lang na dahilan nun is baka pag magpatuloy yung baby, baka may abnormalities na mangyari. Yeah, kasi mayroon siyang internal bleeding. Yeah, may internal bleeding siya. Tapos hindi siya lumalaki. Tapos, ang sabi ko kay Commander, baka pag magpatuloy siya, ikaw naman yung mahihirapan kasi hindi siya normal. Kumbaga, ngayon pa lang marami ng mga pasakit na nangyari sa'yo, what more pa kaya pag lumaki na. Yes. Yun yung pilit kong pinapaliwanag sa kanya para lang mapawi yung lungkot at yung sakit. Tulungan lang talaga kasi wala naman tayong ibang malalapitan dito kundi tayo lang at si God. Ganyan lang. Kaya kami dalawa ni Commander talagang kahit na Pasko at New Year nag-join kami ng Christmas party pero pinipilit ko siya na mag-join. Ayaw ko na dito lang siya. Gusto ko ano pa niya yung mga holidays ba? I-feel niya. Yes. Ayaw ko na sanang umattend. Pero, syempre, hindi naman ako mag-aano doon, hindi naman ako magagagalaw ng sobra-sobra. So, naupo lang din naman ako. So, medyo ano yung galaw ko, kumbaga parang limit yung galaw ko, hindi ako yung talagang totally nagagagalaw. Basta naki-join lang, syempre enjoy lang yung ano namin. Kaya yun mga katoto, na sabi ko kay Commander, bagong taon, bagong pag-asa naman yung haharapin natin. Yes. So, yung 2025, mga nangyaring maganda at di maganda, gawin nating aral, gawin nating inspirasyon kung ano yung pwede nating i-improve, kung ano yung pwede nating iwan na alaala na masakit, na sa susunod, gawin natin paraan, gagawin natin ng aral para hindi na maulit sa mga ganun na bagay. So, yung mga, sabi ko kay Commander, i-enjoy lang natin 2026 na, i-accept natin kung ano yung mga nangyari sa buhay natin. Yes. Iba, ano na lang,
i-ano namin yung blessing namin dahil nung 2025 nakuha namin Marami naman kami nakakuha ang blessings eh. Yes, nakuha namin ang aming citizenship. Yes, na-citizen kami. Nagkaroon kami ng business. Kahit sa mga struggle na mga nakukuha namin, pasalamat pa rin kami. At yung pangarap nga ni Katoto na Sa susunod, sasabihin niya kasi ngayon hindi pa niya talaga na tight up, nalalak. So kailangan mo na niyang ilak para sure na kuha na niya. And then how to start a small business, i-share po namin kung ano po yung experience namin na paano kami nag-start ng small business po dito sa Canada para nang sa ganun sa mga gusto po na start ng business dito sa Canada kahit pa paano magkaroon po kayo at makapulot kayo ng konting aral or konting idea para makapag-start po tayo ng negosyo dito sa Canada para hindi po tayo alipin ng pagtatrabaho sa ibang company. So, maraming mga Pilipino yung mga gustong mag-start up ng business nila dito. So, gusto rin namin na i-share yung journey namin. Yeah, para lahat po tayo ay magkaroon po ng negosyo dito sa Canada. Yes. Para hindi tayo habang buhay or magtatagal ng sobra sa pagtatrabaho sa ibang company. Now, which is pwede naman natin gawin. At saka, pag magtayo tayo ng business dito sa Canada, may opportunity na nauunlad. So, yung pagtatrabaho po sa trabaho sa ibang company, okay din naman yan. As long as na hindi naapektuhan yung business mo, at saka nakapag-start up ka ng business, then habang nag-uumpisa siya, magtrabaho, then i-focus yung business, dalawa, para tulungan sila. Is i-explain po namin at iisa-isahin namin yung mga ginawa namin na strategy, yung base po sa aming experience, yung totoo pong nangyari sa amin. Para nang sa ganun po ay magkaroon po kayo ng kahit papaano idea or meron pa po kayong more idea. So, mas maganda po yun i-combine ninyo and to be successful. Yan. So, yun po mga katoto. Maraming salamat po sa panonood nyo at pag-stay nyo sa aming YouTube channel. And stay safe po. God bless po sa inyong lahat. At don't forget to subscribe sa aming munting channel kung kayo po ay nadaanan ng video na ito. Maraming salamat po sa pagpapanood po ninyo at tinapos nyo po ang video na to. Thank you. God bless.